Magandang araw mga ka-hunter. So welcome to our YouTube channel. So ang topic po natin for today is ano nga ba ang magandang metal detector o ano nga ba ang tamang metal detector na para sa iyo. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos na maaaring makatulong sa mga treasure sites or mga project nyo. Ikaw ba ay baguhan lang sa pag-metal detector o kakabili nyo lang ng metal detector or wala pa kayo nabibili, nag-iisip pa lang kayo? O ikaw ba ay isang treasure hunter na matagal na pero hindi mo pa rin alam kung ano nga ba ang tamang metal detector na gagamitin mo? So kung yan po ang inyong problema, panoorin nyo po ang video na po. Ano nga ba ang magandang metal detector na para sa iyo? So meron po kasing mga treasure hunter na ang hinahanap ay yung gold nuggets. So meron po tayo niyan, yung pang gold nuggets lang po. Pero kaya niya rin yung malalaki pero mas dinesign po siya sa gold nuggets. Yan po yung mga higher frequency na kung makikita nyo dito sa store namin, yung mga puting coil po. So, meron naman pong, ang hanap naman is yung hobby lang. O yung pupunta sila sa beach, then magde-detect sila, mga nalaglag na singseng, mga coins, mga jewelries. Yan, meron po rin tayo yan. So, meron naman po, ang hanap naman po is yung pan-treasure. So, ito po yung kalimitan dito sa Pilipinas na binibili ng mga treasure hunter talaga. O yung mga pang-malalaliman. O yung mga pang-malalaliman naman po, ito naman po yung mga Geo Hunter, mga Deep Hunter, Invenio. Basta abot po siya ng mga 5 feet hanggang 20 feet. Yan po yung nag-i-start yung mga pan-treasure hunter nating equipment. Kasi ang pinakamababaw na baon ng Japanese is 5 feet or syempre dapat ang detector mo mas masigit pa sa 5 feet para mas kaya mo siyang ma-detect yung mga treasure. Halimbawa, 10 feet kaya na detector mo. So, yon mas maganda po yun. So, ano nga ba ang tamang metal detector? Isa-isahin po natin yan. Unahin po natin yung sa pang gold nuggets. Sa mga pang gold nuggets kasi, yan po yung mga higher frequency o yung kahit gabutil ng bigas is kaya niya ma-detect. Kumbaga sa lambat, kung ang lambat mo pandiles o pandulong, yan kaya mong mahuli kahit yung malalaki, yung maliliit. Yan, pwede po yan. Yung mga puting coil, yan po yung mga pang gold nuggets. So, sa gold nuggets kasi, hindi naman po rin masama kung ito po yung hahanapin nyo kasi mas mahal po ang gold nuggets kaysa sa mga gold. Nyari, nakakuha kayo gantong kalaki na gold nuggets. So, times 10 po ang presyo nun kaysa sa mga ginto na binebenta nyo. Kasi yung mga mayayaman po, mga dinidesign po nila yon sa mga kanilang bahay, bibili nila ng mas mahal sa presyo ng ginto. Dapat, tama yung gagamitin mong metal detector, yung pang gold nuggets talaga. Yung mga higher frequency. Sunod naman natin yung mga pang coin hunting. Dito kasi kalimitan nagkakamali. Yung mga treasure hunter natin, ipapan-check daw lang nila sa mga hukay nila kasi may hukay na naman sila. Tapos ang bibili nila yung mga pang hobby detector. So yung mga hobby detector po kasi, ginagamit lang po yan sa mga mabababaw at least 2 to 3 feet. So, napaka-tiyempo nyo na lang po kung umabot po yun ng mga 6 feet. Kasi po, ang isang metal o isang bakal, pag nag-create ng magnetic field, depende rin sa ano yun, sa laki. Kung maliit ang metal, maliit lang din yung magnetic field na i-create niya. Pero kung malaki, yun, kung tapos nakabaon sa mga 5 feet, yun, maaari nyo siya ma-detect ng mga hobby detector. Nga lang, ito po ay motion. Kalimitan po sa mga hobby detector is motion detector. Yung motion, syempre, pag sinway mo, tit, hindi nyo po siya malalaman kung gaano kalaki yung metal na yon. Pero napagaling po nila magsabi na kung anong klaseng metal yon. Kunyari, kung sinasabi niya na bakal yon, bakal po talaga yun na kinakalawang. Magaling po siya magsabi at magaling rin po siya mag-discriminate. Ito po yung mga hobby detector. Basta tinanggal mo sa system niya na ayaw mo talaga ma-detect ng bakal lang. So, hindi talaga niya i-detect yung bakal. Tapos, ang mga hobby detector kasi pag yan lumalim na yung hukay mo, kunyari nasa 5 feet ka at binaba mo doon, maaaring maggulo-gulo yung detection niya. Kasi nga po, meron tayong, pag nag-hukay kayo, merong dalawang wall, may ground interference po yun. Maaaring bumabaw yung detection niya at maggulo-gulo lang siya. Pag gaganon nyo, tunog lang siya ng tunog. Kasi nga po, dinesign po yun, pang hobby lang po sa mga mabababaw na hukay. Hindi po yun
dinesign sa mga sobrang lalim na hukay. Kunyari, ang gamit nyo is pang hobby detector lang at binaba nyo sa mga 5 feet na hukay. Ang magandang gawin po doon, bawasan po yung sensitivity and then ground balance nyo agad. O usapan naman sa ground balance, meron po tayong dalawang klase na or meron po tayong manual ground balance o yung pinapump nyo yung pagga-ground balance niya is manual. Gaganin nyo sa saka pag may tumunog, saka po siya naka-ground balance. Yun po yung mga simplex, mga impact, ito pong amphibio, yan, ito po. Yung mga halos lahat po ng Nokta Macro na metal detector is manual ground balance. Pero meron po sa kanya na ang ground balance po is yung tracking or para na siyang automatic ground balance. Pero meron lang po na ka-design po doon na ganun yung sistema niya. Tulad ni Amphibio Multi. Kumbaga, para na po siyang automatic ground balance. Seset mo lang yung tracking, then kusa niya na ma-adapt kung anong klaseng lupa yon. Kunyari, tuyo. Ayan, ma-adapt niya na yon. Magbabago yung yung number ng ground balance. So, doon naman sa mga automatic ground balance, ito naman karamihan sa mga Minelab products at sa mga Fisher. Yan po yung mga karamihan dyan. Mga manual, mga automatic ground balance o yung pagkabukas mo, pwede mo na siyang gamitin. Yun po yung dalawang klase ng hobby detector o yung pang mabababaw lang, yung 2 to 3 feet. Nagpe-presyo po yan up to 70K or 80K. Ang pinakamababa naman po is 13K. 13K hanggang 80K. Ganun po yung price ng mga pang hobby detector. So, isunod naman po natin yung mga pang treasure hunting equipment. So, ito naka-design talaga sa mga treasure hunting. Pagte-treasure hunting. So, pag binaba mo to sa hukay at nag-ground balance ka, talagang makakancel niya yung ground interference, pati yung mga ground mineralization. Kaya malaya ka na ma-detect mo yung mga walling, pati yung nasa ilalim ka na. Yan, malaya ka dyan. At meron din po mga metal detector na 3D. Tulad po nito ng mga Geohunter at Invenio. Yung Geohunter at Deep Hunter, halos same lang naman po. Ikinaibahan lang po, ito pong Deep Hunter is motion and non-motion. Meron siya. At yung mga inclusion niya, mas madami kaysa dito sa Geohunter. Pero yung Geohunter po, makalalaman nyo na po yung size kasi po siya ay isang non-motion metal detector. Yung non-motion naman po, continuous yung sound. Kunyari, ganito kalaki yung target nyo. Tiit! Yun, malalaman nyo yung size. Susukatin nyo lang yung edge by edge. Tiit! 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 Tapos sukatin nyo kung gaano kalaki yung target. Then, i-scan nyo yun kung anong klaseng metal, malalaman nyo na rin. Lalabas po sa screen. Malalaman nyo din lalo yung depth. Pipindutin nyo lang yung depth, then i-scan nyo ulit. Malalaman nyo na kung gaano kalalim. Pag nagsabi po yung mga yan, more or less lang po sa sinabi niya. Halimbawa na po dyan is 200 cm. So, minsan makukuha mo yung mga target nasa 180, 190. So, kapraso lang po. Kasi nga po, yung magnetic field, ang una po kasi talaga natin ma-detect sa mga metal detector. So, once na nag-create yan, syempre, parang mababaw yun. Pero nandito talaga yung real target. Pag ginanon mo, yan, nasa 190 lang pala yung 190 lang yung nade-detect mo, mas malalim pa pala yung target. O minsan naman, 190 na de-detect mo, mas mababaw pala yung target. So, ganun po talaga yung mga scanner na ito. So, halos same po yan. Kung gusto niyo naman po, nakikita yung image, ito po si Invenio, magaling po dyan. Talagang pag in-scan mo gano'n, makikita mo kung hugis bomba, hugis triangle, hugis circle. Yan, kung gusto mo talagang makita. Magaling po to sa mga debombing, yung mga pantanggal talaga ng mga bomba. Kasi makikita mo yung shape ng target. So, makakaiwas ka kung yan may bomba or treasure. Minsan naman, hugis box. So, napakaganda po nun. Yung mga ganong klaseng metal detector. So, meron naman po tayo yung pulse induction. Dito naman po kay naibahan ng pulse induction sa mga Invenio, Geohunter at Invenio at Geohunter. Ito po kasi mga to is BLF or very low frequency. Yung mga very low frequency po kasi, yan po yung, kumbaga sa lambat, ang mata ng lambat mo, mga malalaki. So, nakadesign po talaga yan sa pang treasure hunting equipment. O, hindi mo kayang hulihin dyan yung mga maliliit.
Kasi yung nakadesign po sa kanya is malalaking target po yung kaya niyang i-detect. Nga lang, dito sa mga design na to is BLF po ito. So, kailangan matagal nang nakabaon. Kung kababaon nyo lang at tinesting nyo, kunyari sa 10 feet, binaon nyo yung isang drum. Ngayon nyo lang naman po i-detect din. Hindi nyo po madedetect yun kasi yung drum po, hindi pa po siya nagke-create ng magnetic field. Hindi po katulad sa mga pulse induction, kahit kababaon nyo lang po or matagal na nakabaon, detected niya po yun. Basta po malaki ang target. So, kunyari, nagbaon ka ng isang drum sa 10 feet, basta naka-intact sa lupa, nakakabit, nakadikit siya sa lupa, tinabunan nyo, nakadikit din yung drum sa lupa, sa yung bakal sa lupa. Then, tinesting nyo, madedetect niya yun, kung mga sa 10 feet po. Ganun po yung pulse induction sa pan-treasure hunting equipment. So, kahit kababaon or matagal na nakabaon, kaya nyo na po siyang madetect. Meron naman pong metal detector na pwede pong pan-treasure at pwede rin pong pang gold nuggets. Yan po yung mga Minelab products natin tulad ng GPX 5000, GPX 6000, GPZ 7000. Kumbaga, kaya niya po lahat yon. Ang testing ko nga po doon is kaya niya po yung one size of gold bar sa 1 meter. So, mga gantong kalayo. Isang gold bar lang yun. Napakalakas po ng detection ng mga GPX 5000, 6000, and GPZ 7000. So, kung gusto nyo po yun ng mga ganong metal detector, yun po yun dapat sa inyo. Kung double purpose ang hahanapin nyo, kung pang gold nuggets or pang treasure, magkasama na po siya. So, sa mga ganong products po kasi, makahanap ka man ng gold nuggets, okay lang. At the same time, kung makadali kayo ng treasure, mas maganda po. So, yun ang mga double purpose na metal detector. Meron din po kami niya yung mga Minelab products. Yun po yung mga iba't ibang uri ng mga metal detector. So, ano po ba ang inyong kailangan? So, mamili po kayo sa mga yan. At pagkapili nyo po, tawagan nyo po ako dito sa mga number na ito. Yan, yung mga pinakita ko sa screen. Then, tawagan nyo lang po yan. Then, kung bago lang po ako sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos at na maaaring makatulong sa mga treasure sites o mga project nyo. So, hanggang sa muli mga ka-hunters, ako nga po pala si Raven, isang product trainer dito sa Bourbon Electronica.